Hi guys! Kumusta kayo? Long time no vlog tayo. Pero tomorrow, Wednesday, July 15, abangan nyo kasi live ako kay Grocery. Hindi na ako nagla-live sa kanila ha. Hindi na ako live seller nila kasi nasa webinar na ako. So yung mga hinaharap ko ay yung mga bagong gustong mag-sari-sari store. Yan, yun. Mostly nasa probinsya pero na mayroon din namang NCR. Ayan, so yan ang live update sa akin. Kaya nung nag-post ako ng update, nagulat sila kasi magla-live ulit ako kay Grocery. So, syempre, pwede ba namang mawala? Kasi 10 years na si Grocery this July, birthday niya this month. So, syempre, bilang kauna-unahang brand ambassador ni Grocery at ako ang unang live seller nila, pwede ba namang mawala sa Yvonne Bautista. Thank you kay Sir Ray sa pag-invite sa akin at nag-live selling ulit ako sa kanila. So, mag-order kayo 2 p.m. July 15, 2026. So, meron akong i-share sa inyo bilang ito naman talaga yung isa sa laman ng aking content na nag-share ng mga may benefits, 'di ba? So, 90% na aking viewers, subscribers ay may tindahan, mga OFW na gustong mag-for good, gustong mag-sari-sari store, gusto mag-business, karamihan talagang business-minded. So, bilang ako, based on my personal experience, retailer pero nakaipon, may ipon, 'di ba? Imposible namang puro ka lang tinda ng tinda. So, yung iba, yung kinikita sa pagtitindahan para sa gastusin sa pang-araw-araw, sa school, at kung anumang bayarin nila. Pero imposible talaga na hindi ka makaipon kahit konti. Kasi sabi nga nung isa kong followers na nakita niya ako sa Divisoria, kilala ako bilang nag-iipon challenge, nag-alkan siya, mahilig mag-alkan siya. Kasi nung bata pa ako, hilig ko talagang mag-alkan siya. Yung ginagamit ko alkan siya nun, yung pulbo, yan, yung pulbos, yung tira sa baon ko, nilalaglag ko doon. So, nadala ko na siya hanggang sa paglaki, hanggang sa ngayon. Pero ngayon kasi, mula nung na-discover ko si Maribank, nag-stop na akong mag-ipon. Ang una ko in-stop yung pag-ipon ng barya. Kasi yung muntik na magkasunog dito sa amin, at muntik na kaming madamay, ang hirap pala bitbitin yung mga barya. Sobrang bigat. So mula noon, sabi ko sa sarili ko, ayoko na mag-ipon ng barya kasi sa tindahan pa lang ang dami ng barya, 'di ba? So after noon, mga papel na yung iniipon ko. Gusto ko 500 at 1,000 na lang. Ayaw ko na ng 20, 50 at 100 kasi kailangan niyang barya na yan sa tindahan, 'di ba? So gusto ko buo 500 or 1,000 pesos. Nung na-discover ko si Maribank, from C-Bank to Maribank, bangko po yan digital bank yan. As in bangko, katulad din yan ng mga video, Metrobank, pero digital siya. Ibig sabihin online bank, more on online lahat ng transaction. Ang traditional bank, yun yung pupunta tayo sa branch, doon tayo magde-deposit, magde-withdraw, yung may teller talaga, may kaharap tayo. Pero parehas ang mga digital bank sa traditional bank. Iisa lang yan sila na naka-insured yung pera natin up to 1M ng PDIC. So safe na safe siya kaysa naman itago natin yung pera natin sa mga e-wallet. Ano example ng e-wallet? Yung GCash e-wallet yan. So, hindi safe yung pera natin kung sakaling may mangyari man kasi hindi naka-insured. Ayan, so sinasabi ko sa inyo, kung nagpapa-GCash kayo sa tindahan, cash in, cash out, mas maganda na meron na kayong online banking. Dati, ayokong magbangko kasi takot ako. Gusto ko yung pera ko, hawak ko lang palagi. Pero syempre, habang tumatagal, dumadami yung pera natin, di ba? At kapag na-stack yan sa bahay, inaamag yan. Sino naka-experience na pera inaamag na matagal na nakatago? At nakakapagod din magbilang ng pera na makapal na, lagi mo binibilang. Kada gabi, ganun kasi ako dati, bilang ng bilang kada gabi. So, naisipan ko siya itabi sa bangko. Nung nagkaroon ako ng bangko, yung traditional bank, doon na siya nag-start na parang kinanahan na ako mag-ipon. Doon na hanggang sa dumami yung bangko, hanggang sa sumikat na din ang digital bank. So, nung nagkaroon ng Maribank, maraming digital bank merong may GoTime ako, yung mga bangko ko dito. Iba-iba pa, may own bank, may Discartec, Union, Digital Bank, mga ganyan. Pero, mas nagustuhan ko si Maribank kasi sabi nga nila, si Maribank is the new GCash. So, free yung pag-transfer. Mas maganda kapag nagka-cash in, cash out kayo kasi lalo na pag big amount, laking tulong talaga sa inyo si Maribank. Okay? So, kasi last 3 months ago, nag-time deposit ako ng 50,000 pesos. And noong July 13, bumalik na yung 50,000 pesos ko kasi ang sabi, time deposit, maturity, redemption. So, hindi ko na nga masyadong inintindi
yung pera na yon, nagulat na lang ako na may pumasok na 50,000. Yung pala, tapos na yung 3 months. Parang ang bilis lang, hindi ko siya masyadong napansin. Bumalik yung 50,000 ko at yung 50,000 na yon, may tubo yun na 378 pesos. 378.08 centavos. So, imagine mo, saan mo kukunin yung 378 pesos, di ba? Kaysa naman, kung may pera ka dyan, itabi mo lang, hindi siya tumutubo. 'Di ba? So, i-time deposit mo, mas malaki yung interest. Meron kasi yung 3.75% per annum. Yun yung interest niya. So, mas maganda, 'di ba? I-time deposit mo na lang siya ng i-time deposit. So, ngayon, nag-deposit ulit ako. Ikaw pipili kung sakaling yung perang yun, kailangan mo na siya next month, 1 month lang ang piliin mo. Kung hindi mo naman talaga siya kailangan, meron kang extra fund na just in case of emergency, may makukuhanan ka, gawin mong 3 months. Para sa 50,000 mo, 378 pesos, papasok na agad siya doon sa saving account mo. Magagamit mo na siya kaagad. Yung 50,000 mo ay naka-hold. Example lang ito ha, kasi sa akin, 50 lang yung nilagay ko sa time deposit. So, para sa akin, kung ikaw, sari-sari store owner ka, alam ko, meron ka talagang naitatabi dyan. Imposible talaga na wala. Hindi ako maniniwala dyan. Meron at meron yan, lalo na yung mga nanay natin. Talagang may naisisingit yan kahit dito. Ayan, imposibleng wala. So, focus sa inyo, imbis na ipautang nyo yan sa tao, kaysa ma-stress kayo, kaysa awayin pa kayo, or worse, kayo pa yung baliktarin, kayo pa yung idemanda. Huwag nang ganun. I-save nyo na yan. Manahimik na lang yung pera nyo dyan. Kasi, ganyan nangyari sa akin before, kaya talagang nagtanda na ako. Yung pera ko, yung hard-earned money ko, hindi ko na nakuha. Parang binigay ko na lang doon sa kanya. 'Di ba? Ang dami ko ng perang nasayang. So, wala nun talagang, wala na, kahit pa anong reason mo dyan. Kasi for me, ako nga, nagsisikap para sa sarili ko, para sa family ko, para hindi ako makaabala ng ibang tao. Kung kaya kong gawin yun, ba't hindi nila kayang gawin? Ba't hindi nyo kayang gawin, di ba? Ang mindset kasi ng ibang tao, pagka nagigipit sila, manghihiram sila, utang ka agad yung isipin nila. Back up plan nila yun. So, dapat hindi ganun, di ba? Back upan mo yung sarili mo. Yun yung isipin. Okay? So, kung meron kayong tanong about sa Maribank, palagi naman ako nagbibigay ng update yan sa FB ko, Yvonne Bautista. And kung may tanong ka, comment mo lang dyan. At sa, yun ha, sa kung meron na kayong Maribank, ganun yung gawin nyo, i-time deposit nyo. Pero kung wala ka pang Maribank, mag-download ka, ilalagay ko na lang yung link sa description or sa comment section. Or, pwede kang dumiretso sa Play Store. Kaso, pag dahan-dahan lang sa pagkiklik, basa muna talaga lahat bago mo idiretso ng click yan. Doon sa referral code, ilagay mo MBEvone28. Referral code yan na ibig sabihin nire-refer kita. Alam nyo, pag ako mismo, pag may dinadownload ako na app, kahit anong app, tinatanong ko kung may referral code. Bakit? Kasi mas maganda kung ni-refer ka or may ilalagay kang referral code. Kasi win-win situation yan eh. Magkakaroon ka na gumamit ng referral, magkakaroon din ako. Para sa akin, na pag ginamit mo yung referral code ko, magkakaroon ako ng 100 pesos sa'yo. Pero ikaw na gumamit, mas malaki ang nakukuha mo. Usually ganun, mas malaki ang makukuha or percentage ng gumamit ng referral code. Sa'yo, 175 ang makukuha mo. Sa mga nagtataka dito, lalo na yung may Maribank na, bakit 175 sa akin? Kasi naka-personalize yan. Kung mapansin nyo yung code ko, MBEvone28. Sa pangalan ko siya, di ba? Tapos sa favorite number ko. So, ako pumili niyan. Sa inyo kasi, initials ng name nyo, tapos number lang, di ba? So, 150 ang makukuha ng iba na gagamit ng referral code mo. Pero sa akin, 175. Legit yan. Pero hindi doon magtatapos. Kailangan ay pagka na-verified na yung account mo, one valid ID lang, tsaka face verification mo lang yon. Okay? Magkakaroon ka na kaagad ng bangko, ng digital bank. Hindi na kailangan na, dati kasi, hiningan pa ako ng business permit dun sa Land Bank nung nagbukas ako, traditional bank. Business permit, barangay clearance, ang dami pang hinihingi. Pero kapag ka digital bank, usually one valid government ID lang, tas face verification lang yun. Okay? Pag na-verified ka na, mag-deposit ka ng 1,000 pesos. Kung dati, kailangan mag-stay yung 1K mo in 3 days para makuha mo yung welcome bonus mo. Ngayon, 1 day na lang or 24 hours. Okay? Pag na-verified ka na, 1 day lang, stay mo yung 1,000 para pumasok yung 175 pesos. Pero kung nag-download ka, hindi mo nilagay yung referral code ko, wala kang 175 ha. So, kung gusto mo lang makuha yung 175 pesos, manghiram ka muna ng 1K.
At kapag nag-transfer kayo noon, bangko yung ano nyo ha. Kasi bangko si Maribank. Yung iba hindi nila nakikita kasi doon sila sa e-wallet naghanap. Bangko si Maribank, so doon siya hanapin. Pag nag-transfer kayo from GCash, may 10 pesos na charge. Pero huwag kayong mag-alala kasi 175 naman yung kapalit noon. Okay? So kung may tanong ka pa, mag-comment ka lang dyan sa baba. Don't worry kasi legit yan. Ako na yan eh.